Ang kwento ay tungkol sa isang batang lalaki na nagngangalang Raymond na itinuturing na maruming basura dahil ipinanganak siya sa isang taong mas marangal kaysa sa iba. Siya ay isang kasuklam-suklam na anak sa labas na tumanggap ng panunuya mula sa lahat, ngunit mayroon siyang isang talento, ang kapangyarihang magpagaling. Iyan ang pinagpalang kapangyarihan mula sa langit, ang naaawa sa mga may sakit, puno ng sakit, ang mga makapagpapagaling ng iba ay tinatawag na mga manggagamot, anuman ang kanilang katayuan. Ang mga manggagamot ay tinatrato ng maayos at nabubuhay ng may kayamanan at karangalan. Kaya ang tanging paraan para ma-acknowledge siya, ang maruming illegitimate child, ay maging isang healer. Sa makatuwid, ang protagonist ay naglalagay ng labis na pagsisikap at pag-aaral araw at gabi, ngunit ang resulta ay hindi ang kanyang hinulaang. Habang siya pala ay isang nakakaawa na healer dahil siya ay nasa ibaba ng F-rank. Ang isang tao ay hindi makakalagpas sa hadlang ng talento, sa pamamagitan ng pagsisikap at pagsusumikap na nag-iisa, hindi niya malalampasan ang pagiging isang baguhan, kahit na matapos ang pagsusumikap ng 5 taon. Ngayon siya ang taong gumawa ng mga gawain para sa ibang mga healers. Kung inutusan nila siyang panasan ang bintana, pagkatapos ay kailangan niyang gawin ito ng masunurin ng hindi nagtatanong ng iba't ibang mga katanungan. Pinagtawanan siya ng lahat dahil sa pagiging kalunos-lunos, madumi at tanga, illegitimate na bata na malinaw niyang naririnig, ngunit hindi niya gaanong pinansin. Isa sa mga apprentice na iyon ang naghagis ng gumuhong papel sa kanyang ulo at inutusan siyang itapon ito, at ang kanyang mga kapwa-apprentice ay nagsimulang tumawa sa kanyang aksyon. Lumuhad ang protagonista upang kunin ang lumitaw, at narinig nilang nagtataka kung bakit ipinanganak ang protagonista bilang anak ng taong iyon. Ngunit isang araw, habang nagtatrabaho, nagbabasa siya ng libro, biglang may bumungad sa kanya na window ng system na nagdulot ng pagkataranta na ikinagulat ng protagonist, at natapon niya ang balde ng tubig. Inabisuhan siya ng system na nagising na siya bilang isang manlalaro sa class surgeon. Napatulala siya nang makita ang notification na ito na para bang isang milagro sa kanya na hindi niya inaasahan sa buhay na ito. Nagtaka siya kung ano ito at kinusat ang mga mata, sa pag-aakalang baka naghahalusinate siya dahil sa sobrang trabaho. Gayunpaman, nakita pa rin niya ang klase ng surgeon at tinanong kung ano ito, dahil ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang isang klase na pinangalan ng surgeon. Napaangat ang ulo ng protagonist dahil akala niya ay naghahalusinate siya ng kahit sino. Kaya nagtaka siya kung bakit hindi ipinapakita sa kanya ng system ang anumang paraan para kumita ng pera. Sa halip na ipakita ang kakaiba at hindi kilalang klaseng ito, ipinikit ng protagonist ang kanyang mga mata, at sa sandaling idilat niya ito, nagulat siya, habang nakasuot siya ng operation theater gown, cap at mask, at nasa kakaibang lugar. May narinig siyang nagtatanong tungkol sa vitals ng pasyente, pero sobrang dami ng pagdurugo, kaya inutusan ng doktor ang ibang doktor na magmadali at magsalin ng dugo. Nagulat ang protagonist. Iniisip kung ano ang nangyayari. Hindi nagtagal, nagpatuloy siya at nakita ang doktor na nagtuturo sa kanyang opinyon na doblehin ang halaga ng leave-off na natamo ng kanyang kasama at sinimulang punan ang iniksyon sa syringe. Tinawag ng doktor ang kanyang katulong at tinanong si Kelly, na ikinagulat ng protagonist, at pinagtibay ito ng tao sa propesor at iniabot sa kanya. Itinaas ng protagonist ang kanyang kamay at laking gulat niya, dahil ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang katagang ito, ngunit lubos niyang alam ang ibig sabihin nito. Alam niya ang ibig sabihin ng vitals, layoffs at Kelly, at alam din niya kung bakit kailangang hawakan ang dalawang kamay niya sa itaas ng bewang niya. Hindi niya maintindihan ang dahilan ng pag-unawa sa lahat ng kakaibang katagang ito na una niyang narinig. Siya ang healer noon, ngunit hindi nagtagal ay itinuwid niya ang kanyang sarili, dahil mas tiyak na sabihin siya ang doktor. Ang kasalukuyang nakikita niya ay ang surgery na ginagawa sa isang pasyente na may pumutok na poly, na kilala bilang splenectomy. Sigurado ang protagonist na ang pasyenteng ito ay isang taong hindi niya mailigtas sa skill healing na natutunan niya mula sa kanyang master. Gayunpaman, sa isang medikal na pamamaraan na kanyang nasaksihan, kung gayon maaari niyang magkaroon ng parehong problema ang pasyente. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, at laking gulat niya na nahulog ang libro mula sa kanyang kamay. Napaupo siya sa sahig habang iniisip kung ano iyon. Ito ay isang surgery kung saan pinuputol ng tao ang tiyan ng pasyente, at ito ay isang paggamot na hindi pa niya narinig noon.
Ang surgery na ito ay karaniwang isang mabagsik na sudo na paggamot. Tumawa siya. Positibo na panaginip lang iyon, at naiinis siya dahil nakuha niya ang pinakatangang panaginip dahil sa sobrang trabaho. Pero ang totoo, hindi iyon panaginip, bagamat hindi niya alam ang dahilan, likas na naiintindihan ng utak niya ang pamamaraang iyon. Ito ay higit na hindi kapanipaniwala kaysa sa pagpapagaling, at ito rin ay isang maaasahang paraan ng paggamot na ang mga pasyente sa Laurentian Continent na hindi maliligtas sa pamamagitan lamang ng pagpapagaling ay makakapagligtas ng lahat sa pamamagitan ng gamot na ngayon lang niya nakita at natutunan. Hinawakan niya ang kanyang ulo at iniisip kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit hindi nagtagal ay binati siya ng abiso sa paggising bilang isang manlalaro. Ipinaalam sa kanya na ang kanyang klase ng manlalaro ay isang surgeon, ang kanyang rank na trabaho ay SSS, at siya ay hiniling na tingnan ang kanyang window. Natigilan ang protagonist nang malaman ang tungkol sa window ng status, at binuksan niya ang window ng status na nagpapakita ng paglalarawan ng kanyang mga istatistika at iba pang mga detalye. Si Raymond ay isang SSS rank surgeon na isang rookie resident. Ang kanyang titulo ay isang marumi, lehitimong bata, at ang kanyang pangalawang klase ay hindi pa aktibo. Ang kanyang antas ay 1, ngunit ang kanyang karanasan na mga puntos at mga puntos ng kasanayan ay 0. Gayunpaman, para sa kanyang mga istatistika, ang kanyang stamina ay 3, ang kanyang mga pandama ay 2, at ang kanyang katalinuhan ay 17, ngunit ang kanyang natitirang mga istatistika mga puntos ay 0. Kasama sa kanyang mga kasanayang pang-akademiko ang isang D-rank sa surgery, pangkalahatan at pangunahing surgery ay parehong C-rank. Ang medical botany ay isang S-rank, at ang endemic pathology ay nasa isang rank. Ang kanyang attribute na skill ay Iron Heart, na D-rank, ngunit wala siyang pangalawang skill. Lahat ito ay nagulat sa protagonist, at pagkatapos ay naabisuhan siya na maraming limitasyon sa kakayahan sa surgery dahil sa mababang antas ng manlalaro. Kaya dapat niyang gamutin ang mga pasyente at makakuha ng mga puntos ng karanasan, dahil maaari siyang makaranas ng walang limitasyong paglaki sa kanyang antas. Hindi alam ni Raymond ang nangyayari, ngunit ang isang bagay na tiyak niya ay isang hindi kapanipaniwala at hindi kapanipaniwalang himala ang nangyari. Hindi nagtagal, pumasok ang isang manggagamot sa silid at sinigawan siya, minumura siya at tinawag siyang kaawa-awa. Tinanong niya siya kung kailan siya gagapang doon ng ganoon. Ang manggagamot, biglang galit ang nagulat sa protagonist, at siya ay pumuti, humingi ng tawad sa kanya at tiniyak sa kanya na siya ay nagbabalak na umalis ngayon lamang. Gayunpaman, itinapon ng healer ang maruming tubig sa kanyang ulo at sinabing hindi na niya kailangang pumunta dahil kailangan niyang manatili doon kasama ang maruruming basura, na may talento na mas mababa sa F-rank. Inakala ng kanyang amo na ito lang ang magagawa niya, ang prestihiyosong Bell at Clinic. Nakita siya ng lahat ng mga estudyante at pinagtatawanan siya habang amoy bulok at namangha dahil hindi pa rin umaalis ang walang kwentang anak na iyon. Nagtataka sila kung kailan siya mananatili sa kanilang klinika, at ipinagpalagay na hindi niya alam ang kanyang lugar. Ang kasama ng estudyante, na gumagawa ng isang malupit na pananalita, ay nagbilin sa kanya na tumahimik at nagtanong kung ano ang kanyang gagawin kung ang taong iyon ay nakarinig sa kanya ng paninirang puri. Gayunpaman, walang pakialam ang estudyante, kahit marinig siya ni Raymond sa inaakala niya, wala siyang magawa sa kanya dahil isa siyang illegitimate child. Si Raymond ay nasa isang prestihiyoso at sikat na klinik dahil sa taong iyon, ngunit sinabi rin ng taong iyon na si Raymond ay kanyang anak sa publiko, ngunit wala itong pakialam sa kanya. Nagtataka sila na hindi man lang nila alam na mayroon siyang taong umaasa na mamatay si Raymond sa isang lugar, at ang kanilang malupit na paninirang puri at panunuya ay nakadismaya sa protagonista. Umiiyak siya tungkol sa kanyang kapalaran, ngunit bigla siyang nagulat nang sumigaw sa kanya ang isang estudyante, tinawag siyang Lemon at ipinaalam sa kanya na si Chief Healer lang ang tumatawag sa kanya. Nagulat ang protagonist nang malaman na pinatawag siya ni Chief Healer lang, kaya mabilis siyang tumayo at pumunta doon. Maya-maya, sa silid ni Chief Healer lang, tinanggap ng hepe ang kanyang nakatatanda at ang protagonist ay yumuko sa harap niya at binati siya. Ininom ng punong manggagamot ang tasa ng tsaa at sinabing 5 taon na ang nakalipas mula nang maging apprentice ang kanyang senior. Karaniwang inaabot ng 2 taon para matapos ang iba, ngunit para kay Raymond, ito ay 5. Ang protagonist ay nahihiya, ngunit sumang-ayon, dahil tama ang punong manggagamot.
Pagkatapos ay pinuri ni Chief Healer lang ang kanyang sarili sa pagsasabing siya na dumating pagkaraan ng 1 taon kaysa sa kanyang nakatatanda, ay tumaas sa isang mataas na B-rank healer at ngayon ay naging Chief Healer. Nahihiyaman ang protagonist, pinuri niya ang kanyang junior at nilinaw. Ito ay dahil mayroon siyang mahusay na talento. Pinagtibay at ipinaliwanag ni Chief lang na siya at ang iba pang opisyal na healers ay nagpasya na hindi siya kailanman maaaring maging isang healer sa kanyang kalunos-lunos na talento. Kaya't mula sa araw na iyon, binawi niya ang kanyang kwalifikasyon bilang apprentice at hiniling na huminto siya sa pagiging apprentice at tahimik na umalis sa klinika. Nagulat ito sa protagonist, na lumuhad at yumoko sa harap ng hepe at hiniling na pag-isipang muli ito ng 1 beses. Gayunpaman, naglagay si Chief lang ng 1 tasa ng tsaa sa mesa at nilinaw na nakarating sila sa konklusyong ito pagkatapos ng sapat na pag-iisip tungkol dito. Kung hindi dahil sa mga magulang ni Raymond, wala pang 1 taon ang walang talento na gaya niya, at 5 taon pa rin ang pananatili niya doon. Nagtataka ang protagonist kung ano ang dapat niyang gawin ngayon, dahil ang Wheeler ang pinakamatagumpay na trabaho na kaya niyang gawin bilang isang illegitimate child. Alam niya na kapag siya ay pinalayas sa klinik na ito, hindi siya ituturing at kikilalanan bilang isang opisyal, manggagamot. Hindi nagtagal, lumitaw ang system window sa kanyang harapan, na ikinagulat niya, at naabisuhan siya na maaari niyang gamutin ang mga pasyente sa pamamagitan ng surgery. Ito ay kumikinang sa mga mata ng protagonist. Habang napagtanto niya na maaari niyang gamutin ang pasyente gamit ang surgery bilang isang paraan. Saglit siyang nag-isip at pinagtibay na posible rin ito, at pagkatapos ay tiniyak niya sa hepe na patutunayan niya na kaya niyang gamutin ang mga pasyente. Pinagtawanan siya ng hepe at tinanong kung paano, ngunit kumpiyansa si Raymond at nagramble na kung magtatalaga siya ng isang pasyente, pagkatapos ay gagamutin niya ang pasyente. Kaya hiniling niya sa hepe na bigyan siya ng pagkakataong patunayan ang kanyang halaga. Bagamat ang kanyang heal ay F rango, at siya ang pinakakaunting talento na may kaalaman sa medisina sa kanyang ulo, maaari rin siyang maging isang healer. Ipinapalagay ni Chief lang na maaaring naisip ni Raymond na ang pagpapagamot sa mga pasyente ay laro ng bata. Isinara niya ang libro at sumang-ayon sa kanya, dahil mayroon silang perpektong pasyente para sa kanya. Ibinigay ng hepe ang dokumento sa kanya at tiniyak sa kanya na hindi niya ito itataboy kung matagumpay niyang magamot ang pasyenteng ito. Kinuha ng protagonist ang dokumento, niyakap ito ng may kasiyahan at umalis mamaya sa Rankin Street. Hawak ng protagonist ang dokumento at iniisip kung magagawa niya ito. Medyo nababahala siya, dahil ito ang unang beses niyang magpagamot ng personal sa pasyente, at kung siya ay mabaygo, tiyak na siya ang pipiliin. Kung gayon hindi niya magagawang tapusin ang kanyang oras bilang isang apprentice, at mawawala ang kanyang pagkakataon na kumuha ng pagsusulit sa sertipikasyon at maging isang autorisadong doktor who makikilala sa buong buhay niya. Alam niyang ipapakulong siya kapag nabalitaan siya habang ginagamot ang pasyente, saka kailangang marinig ni Raymond ang mga chismis at masasakit na salita ng mga taong gumagawa sa kanya na hindi lang siya anak sa labas, ngunit nakagawa pa siya ng krimen. Magtataka ang mga tao kung gaano sinadya ni Raymond na sirain ang pangalan ng taong iyon. Ipagpalagay nila na kung sila ang nasa lugar ni Raymond, kung gayon ay magtatago sila sa hindi kilalang lugar at mamatay ng tahimik, ngunit si Raymond ay napakawalan diya upang ipakita ang kanyang sarili pagkatapos gawin ang krimen, kahit na ang mga kakilakilabot na kaisipang iyon ay natakot kay Raymond, at siya ay hindi sinasadyang nataman, ang pinto bilang bata sa loob ay binuksan ito. Tumingin ang bata kay Raymond, na nahulog sa lupa, at nagtanong kung sino siya. Binati siya ng protagonist at nagpakilala, ngunit ang mga mata ng bata ay napuno ng tubig na kagalakan, at sumugod siya sa kanya at tinanong kung siya ay nanggaling sa klinika ng Belen. Masaya niyang tinawagan ang kanyang ina at ipinaalam na dumating na ang doktor. Ikinagulat nito ang kanyang ina, at lumabas siya ng bahay at nilapitan si Raymond. Natuwa siya dahil dumating na talaga ang doktor. Ang protagonist ay tumayo at binati siya, at ang ginang ay nagpasalamat sa kanyang pagdating at hiniling sa kanya na pumasok kaagad sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanya bilang isang manggagamot. Nilinaw ng protagonist na hindi siya isang healer, kundi isang apprentice. Gayunpaman, hinawakan ng ginang ang kanyang kamay at nilinaw na wala siyang pakialam kung si Raymond ay isang apprentice o isang healer, ngunit hiniling sa kanya na gamutin ang kanyang asawa.
Ipinaliwanag ng ginang na sinabi ng klinika na hindi nila mababayaran ang mga bayarin para sa kinakailangang pagpapagamot, kaya wala silang gagawin para sa kanya. Sa kasalukuyan, siya ay nasa isang sitwasyon kung saan kailangan niyang panoorin ang kanyang asawa na mamatay ng walang magawa. Binasa ng protagonists ang kasaysayan ng pasyente, na nagsasabing mayroon siyang gluteal infection dahil ang puwitan ng pasyente ay may ilang mga impeksyon. Ito ay isang mahirap na sakit na nangangailangan ng hindi bababasa. Pagiging rank na pagpapagaling. Walang paraan ang isang mababang kita na pamilya ay magkakaroon ng pera upang kumuha ng isang mataas na rank healer, kaya malamang na ang kanyang pamilya ay kailangang makita siyang namamatay ng hindi man lang nakakakuha ng tamang paggamot, tulad noong bata pa si Raymond. Pumunta rin siya sa klinik para hilingin na tulungan siya, bagamat tiniyak niya sa kanila na gagawin niya ang lahat para kumita ng pera para mabayaran ang kanyang pagkukulang, hiniling niya sa kanila na iligtas ang kanyang ina. Katulad nito, ang bata ng pasyente ay humihiling kay Raymond na gamutin at iligtas ang kanyang ama. Tiningnan niya ang lumuluhan nitong mga mata at tinanong kung saan siya pinapasok ng pasyente at ng ginang. Bigla siyang naabisuhan na siya ay nagboluntaryong magpagamot sa pasyente, kaya naman binigyan siya ng espesyal na bonus. Nakakuha siya ng 5 skill points, na nakapagtataka sa protagonist kung ano ang mga skill point na iyon. May lumabas na isa pang notification, na nagpapaliwanag na makakatanggap siya ng skill points kapag nakakuha siya ng isang espesyal na achievement at nakakumpleto ng isang quest. Maaari niyang kolektahin ang mga skill point na iyon at bilhin ang mga skills na makakatulong sa kanya sa paggamot sa mga pasyente. Ang protagist ay namangha, dahil hindi niya alam na magkakaroon ng paliwanag, at biglang natanggap niya ang kanyang unang paghahanap, na kung saan ay kailangan niyang gamutin ang kanyang unang pasyente. Ang kasalukuyang ranggo ng medikal na paggamot ni Raymond ay kalahating scalpel. Ang kahirapan ay mababa, at malinaw na ang kanyang kondisyon ay kailangan niyang gamutin ang mga pasyente. Pagkatapos gamutin ang pasyente at matagumpay na makumplito ang kanyang quest, makakatanggap siya ng reward ng bonus level up at skill points. Nagulat ang protagonist nang mabasa ang malinaw na kondisyon, na kailangan niyang gamutin ang kanyang unang pasyente, at masigasig niyang ikinuyom ang kanyang kamao at sumang-ayon na kailangan niyang gamutin ang kanyang unang pasyente sa lahat ng mga gastos. Kahit na pumunta siya roon dahil ayaw niyang mapalayas sa klinik, gusto pa rin niyang magpagamot kahit anong mangyari. Biglang sumugod ang bata sa loob ng silid, hinarap ang kanyang ama at sinabing magiging okay lang siya. Ngayon, dahil sa pagdating ng healer, naisip ni Raymond na maaari niyang gawin ito, dahil hindi lamang siya nagkaroon ng healing skills, ngunit mayroon din siyang kaalaman sa surgeon. Tiningnan niya ang kanyang mga istatistika, na nagpapakita na siya ay isang akademikong antas ng surgeon na may kahusayan. Sa katunayan, mayroon siyang espesyal na kaalaman tungkol sa pagsasagawa ng mga operasyon para sa mga pasyente at maaari niyang gamutin sila sa pamamagitan ng surgery. Dahil mababa ang kanyang antas ng kaalaman, magkakaroon ng mga paghihigpit kapag nagsasagawa ng mahihirap na operasyon, ang kanyang kasalukuyang karanasan ng mga puntos at mga puntos ng kasanayan ay 0, at magkakaroon siya ng mga puntos ng karanasan sa tuwing ginagamot niya ang pasyente. Ang bilang ng mga puntos ng karanasan na kinakailangan upang mag-level up ay 50. Alam niya na kasalukuyang mababa ang kanyang level at may ilang mga paghihigpit, ngunit kung mag-level up siya, maaari siyang makakuha ng mas mahusay na skills. Higit pa rito, kung gagamutin niya ang pasyente, siya rin ay magiging isang pambihirang manggagamot at buong pagmamalaki na tatanggap ng pagkilala ng iba. Natuwa ang protagonist na isipin ito, at masaya niyang binati ang pasyente at ipinaalam na siya ay mula sa Valen Clinic. Ang pasyente ay nagmulat ng kanyang mga mata, ngunit ang amoy na kanyang pinalabas ay medyo nakakadiri. Nililimitahan nito si Raymond sa paglapit sa kanya, dahil hindi na siya makahinga. Tinawag ng ginang ang healer, at napatulala si Raymond, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin nang una niyang makilala ang pasyente. Wala siyang maalala, at nag-aalalang ipinikit ang kanyang mga mata. Ayaw niyang matuloy ito, dahil kailangan niyang pagsamahin ang sarili. Ang kanyang determinasyon ay nag-activate ng kanyang passive legendary skill, na ang proficiency ay D rank, ang Heart of Steel. Sa pamamagitan ng isang bakal na tulad ng pagpapasya, maaari niyang i-optimize ang mga sitwasyon tungkol sa mga pasyente. Ang kanyang determinasyon ay mababa, kaya ang kalooban ng determinasyon ay hindi matatag,
ngunit ang kanyang proficiency ay tataas upang makakuha ng perpektong determinasyon at kalooban dahil sa isang puso ng bakal. Nagsimulang kumalma ang puso niya kaya nilapitan niya ang ginang at tinanong kung saan ang lugar kung saan may problema ang pasyente. Ipinaliwanag niya na mayroong ilang abscess sa paligid ng puwitan ng kanyang asawa, at nagsimula itong lumaki sa halip na hamupa. Pagkatapos, nagsimula rin siyang lagnat at hindi na makabangon. Alam ni Raymond na kailangan niyang magpabilis, kaya natigil ang lahat ng trabaho, at kailangan niyang suriin ang presyon ng dugo, tibok ng puso at bilis ng paghinga ng pasyente. Nagpasya siyang tingnan, sinimulan niyang sukatin ang pulso ng pasyente. Medyo na-relax kasi hindi pa siya septic kaya kung mapapagamot niya agad ang pasyente ay mailigtas niya ito. Matapos suriin ang vital ng pasyente, hiniling niya sa ginang na siyasatin ang lugar kung saan naruroon ang abscess, at pumayag siya sa kanyang kahilingan at binago ang posisyon ng kanyang asawa. Tiningnan ng protagonist ang abscess ng balakang, at bagamat napakahirap gamitin ang heal para dito, isa ito sa mga pangunahing sakit mula sa medical point of view, nag-aalalang tinanong ng ginang si Raymond kung mapapagamot ang kanyang asawa. Nagtanong siya dahil sinabi ng klinika na ang kanyang asawa ay may malubhang karamdaman, kaya isang mataas na rankang healer lamang ang magbibigay sa kanya ng anumang pagkakataong mabuhay. Pinagtibay at tiniyak ng protagonist na magagamot ang kanyang asawa, na ikinatuwa niya. Paliwanag ni Raymond, para magamot siya, kailangan niya ang tulong ng dalawa. Malugod na hiniling ng ginang kay Raymond na sabihin sa kanya ang kailangan niya, dahil tutulungan siya nito sa anumang kailangan niya. Inutusan siya ni Raymond na magdala ng malinis na tubig na pinakulo ang mabuti at kailangang palamigan pagkatapos mapakuluan hanggat maaari. She affirmed and assured him that she will prepare it immediately, pero laking gulat niya nang inutusan siya ni Raymond na maghanda ng malinis at matalas na kutsilyo. Muli niyang tinanong siya kung humingi siya ng kutsilyo, at pinagtibay at inutusan siya ni Raymond na painitin ito sa apoy. Nagtataka siya kung anong uri ng paggamot ang ginagawa niya, at ipinaliwanag ng protagonist na magsasagawa siya ng surgery. Nagtaka ang bata kung ano iyon, ngunit hindi alam ng ginang ang terminong medikal na ito, dahil hindi pa niya ito narinig. Hindi nagtagal, dinala niya ang malinis na tubig at esterilisadong kutsilyo, at inilagay ni Raymond ang kutsilyo sa itaas ng abscess, na ikinabahala niya, at agad niyang hinawakan ang kamay ni Raymond at inusisa kung ano ang ginagawa nito. Ipinaliwanag ng protagonist na ginagamot niya ang kanyang asawa, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit gagamit ang healer ng kutsilyo upang hiwain ang kanyang laman, dahil dapat niyang gamitin ang pagpapagaling sa halip. Siniguro naman ni Raymond na ililigtas niya ang asawa. Kaya hiniling niya sa kanya na magtiwala at sumunod sa kanya, dahil sisiguraduhin niyang makakatawa siya muli kasama ang kanyang anak. Nagbubuo ito ng kaunting tiwala at kapayapaan ng isip sa kanya, at binitawan niya ang kamay ng healer at tahimik na. Nanatili. Samantala, nag-aalala ang protagonist, dahil gusto niyang tiyakin na hindi siya magkakamali at dapat siyang magtagumpay. Naalala niya ang oras na ginugol niya sa operation theater, at naalala kung paano naging kalmado ang mga surgeon sa buong proseso. Kahit na nagsimulang damyugo ang arterya ng pasyente, mahinahon nilang itinigil ang pagdurugo at tiniyak na malinaw na makita ang lugar, dahil ang pasyente ay mapupunta sa cardiac arrest kung hindi sila magmadali. Ang mga surgeon na iyon ay may cool na ulo ngunit isang mahabagin na puso sa karaniwang kaalamang medikal na iyon ang uri ng pag-iisip na dapat taglayin ng isang manggagamot na may kaalaman sa surgery na si Raymond ay may parang abscess. Ang pagbubukod sa antas na ito ay napakasimple kaya't ang isa ay mapapahiya na tawagan itong surgery. Hindi nagtagal ay inalis niya ang abscess, at nagsimulang maglabas ng nana ang lugar, na ikinabahala ni Raymond, at nag-aalalang tinawag ng bata ang kanyang ama. Gusto ni Raymond na hilahin ang sarili at gustong sundan ang kanyang kaalaman sa surgery. Ginamit niya ang malinis na tela upang linisin ang nana, pagkatapos ay ginamit ang esterilisadong tubig na pinakuluan upang linisin ang loob ng abscess hanggang sa wala ng nana. Pagkatapos noon, kinailangan niyang putulin ang lahat ng patay na tisyo gamit ang kutsilyo, at hindi nagtagal ay tapos na siya, malugod niyang ibinaba ang kutsilyo nang matapos niya ang loob kung saan nabubulok ang nana. Panghuli, nagpasya siyang gamitin ang gayuma na gawa sa mga halamang gamot na nagtataglay ng natural na antibiotic properties sa sugat. Sa wakas, natapos na ang pamamaraan, na ikinatuwa ng bata at ng kanyang ina, at tinanong niya siya kung naging maayos ito,
masaya ang protagonist. Inutusan siyang alagaan ang pasyente, at pinuntahan niya ang kanyang asawa at hinawakan ang kamay nito. Makalipas ang ilang oras, gising na ang pasyente, na napuno ng luha sa tuwa ang magkabilang mata nila. Habang gising ay nilapitan ni Raymond ang pasyente at nagpas siyang suriin ang lagnat nito. Kaya pumayag ang kanyang pamilya at umatras matapos suriin ang lagnat. Natuwa si Raymond na tuluyan na itong nawala, kaya umaasa siyang ganap na gumaling ang pasyente sa loob ng ilang araw. Ang mga mata ng ginang ay napuno ng luha na nagpapahayag ng kanyang walang limitasyong pasasalamat sa manggagamot. Wala man lang siyang angkop na salita para ilarawan kung gaano siya nagpapasalamat. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Raymond na ginawa niya ang dapat niyang gawin. Gayunpaman, ipinaliwanag ng ginang na hindi lang iyon ang kanyang ginawa, dahil walang nakagawa ng ginawa ni Raymond para sa kanyang asawa. Alam niyang maaaring hindi alam ng healer kung gaano karaming mga klinika ang mayroon siyang mga gown sa ngayon, ngunit lahat ng mga ito ay sinabi lamang sa kanila sa pamamagitan ng pagsasabing wala silang sapat na pera, kaya't hindi nila siya tinitingnang mabuti. Gayunpaman, salamat kay Raymond, hindi niya kailangang mawalan ng asawa, kaya ito ang tagapagligtas ng kanyang pamilya. Sinasagot siya ng protagonist, ngunit sinugod siya ng bata at niyakap siya. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang may nagsasabing, salamat sa kanya, nagamot sila. Niyakap niya ang bata, at inaakalang ito ang kagalakan ng pagpapagamot sa pasyente. Makalipas ang ilang oras, pumunta siya sa opisina ni Chief Lang, kung saan laking gulat niya na napagaling na ni Raymond ang pasyente. Inutusan siya ni Chief Lang na huwag magsabi ng ganoong katawa-tawang kasinungalingan, dahil hindi iyon magagawa ni Raymond sa kalunos-lunos na kapangyarihang makapagpapagaling na mayroon siya. Hindi nakapagtataka para sa protagonist na hindi pinaniwalaan ng mga hepe dahil hindi ito isang karamdaman na maaaring pagalingin ng isang taong hindi man lang F-rank healer na tulad niya. Pagalingin. Hindi ba't isang omnipotent power na kayang magpagaling ng lahat ng sakit sa pamamagitan lang ng paglalagay ng kamay sa pasyente? Only Pensiena, healing was the one that boosted vitality. Pinapalakas ni Raymond ang sigla, at maraming kapaki-pakinabang na epekto sa pagpapagaling ang magaganap laban sa iba't ibang sakit, ngunit wala rin itong silbi laban sa maraming iba pang mga sakit. Ang nananadjinamo ng protagonist ay walang silbi kahit gaano pa kalaki ang pagpapagaling ng isang sigla. Hindi ito gagamutan maliban kung ang nana sa loob ng abscess ay nakuha. Ito ay hindi lamang nana sa puwit, ngunit napakaraming problema sa paraan ng paggamot sa lipensyon. Ito ay dahil sa hindi nila sinaliksik ng maayos ang paggamot dahil sa kanilang labis na pagkahumaling sa pagpapagaling, habang siya ay nagpapakasawa sa kanyang mga iniisip. Ang punong manggagamot ay sumigaw na siya mismo ang pupunta at suriin ang pasyente, na nagbigay ng gansa kay Raymond patungo sa suriin ang pasyente. Tumingin sa likod si Chief Lang at nilinaw na kung magsisinungaling ang protagonist, sisiguraduhin niyang ihahanda niya ang presyo nito, kaya gusto niyang maging handa siya para dito. Pagkaalis ng hepe, sinubukang tawagan ng protagonist ang sarili, dahil ayaw niyang matakot, dahil wala naman siyang ginawang masama. Maya-maya, ilang notification ang lumabas sa harapan niya. Mula nang makumplito ang kanyang quest, nakatanggap siya ng 10 skill points at nag-level up, na-notify siya na mag-level up siya kapag nakuha niya ang kinakailangang skill points. Higit pa rito, habang nag-level up siya, maaari niyang taasan ang kanyang mga istatistika, at pagkatapos maabot ang level 40, maaari niyang i-upgrade ang kanyang rank. Sa kasalukuyan, ang kanyang rank ay Rookie Resident, at ang protagonist ay nagtaka kung ang kanyang rank ay tataas sa mas mataas na level, na mula sa Rookie hanggang sa sinanay na Residente. Kung ganoon, dahil Residente siya noon, marami siyang level up sa hinaharap, at maaaring maging isang espesyalista at propesor. Iniisip niya kung kaya ba niyang mag-level up sa ganitong paraan para gunitain ang paggamot sa unang pasyente ni Raymond, binigyan siya ng isang espesyal na bonus, at ang kanyang antas ay tumaas. Kasalukuyan siyang nasa level 3. Bigla siyang tumingin sa natitirang stat points at inisip kung nakakakuha pa ba siya ng isa pang stat tuwing nag-level up siya. Ngunit naisip niya kung anong uri ng mga numero ang mga iyon. Tiningnan niya ang kahulugan, at ipagpalagay na maaaring ito ay isang bagay na nakakatulong sa surgery at ang katalinuhan ay tila isang kakayahan na gumagamit ng utak. Ang stamina ay ang kakayahan na kinabibilangan ng pangkalahatang pisikal na kakayahan tulad ng pagtitiis, lakas ng kalamnan, at iba pa.
Kung siya ay nagtataglay ng malakas na stamina, kung gayon ito ay magiging kapaki-pakinabang at mas kapaki-pakinabang kapag ginagamot niya ang pasyente. Ang kahulugan ay ang masalimuot na kakayahan na kumokontrol sa pisikal na katawan. Kaya kung siya ay mas sensitibo, maaari niyang gawin ang mga paggalaw ng mas maislan. Ang katalinuhan ay ang kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang kanyang kaalaman ng mas mahusay. At ang huling kakayahan ay hindi ipinahayag dahil hindi niya natupad ang kinakailangan. Nagulat ang protagonist na tumingin sa mga tandang pananong, ngunit hindi niya ito pinansin at naglagay ng 2 stats points sa kanyang sentido. Ngayon lang siya nahirapan ng hindi gumagalaw ang kamay niya gaya ng gusto niya noong operation sa abscess, namula si Raymond sa pag-iisip na kung magpapatuloy ang progress niya sa ganitong bilis, unti-unti na siyang magiging X. Pambihirang healer, kahit na may pangit na talento na hindi man lang F-rango, maaari siyang umakyat ng mas mataas at sa huli ay maging pinakamahusay na healer.